Hindi ko maintindihan, ano ba ang urgency nung prangkisa na ibibigay sa sa ABS-CBN? Tapos na yung termino nila. Negosyo, dapat hihinto. Ngayon, ang urgency ba niyan ay dahil kailangan malaman ng ating mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa? My God! The nooks and corners of this republic is rich, not by television but by radio. Our people know what's going on all over the country because of radio. More than ABS, CBN, and GMA7, or PDP, or the government station, or all the other TV stations. So the question of communication and information is not an issue. The issue here is we must comply with the Constitution. We must comply with the laws. We must follow the rule of law in the country so that huwag naman parang linalaro yung saligang batas. Thank you, Mr. Chairman. Senator Sherwin Gatchalian. Thank you for inviting me in this discussion. Now, my position is the franchise of ABS-CBN is a law. And that law describes the privileges, the businesses, the activities, and the powers that the franchisee can exercise. And that law also circumscribes or establishes the limiting date when the privilege can be exercised by the grantee. In the case of ABS-CBN, the law says your privilege to engage in the business of mass media broadcasting will end on May 4, 2020, period. It cannot go beyond that, and everything must stop. Congress must exercise the power of legislation either to terminate it really as it has been terminated by the law itself or extend it. No other power in our government has the right to extend it a minute or a second. The law must be obeyed, the Constitution must be enforced against anybody in this country. Thank you, Senator. Now, as far as provisional authority being given, I have my own doubts whether Congress can do that. Because if you read the Constitution, there is a 50-year limitation on the period of franchises. If you grant an extension, how are you going to treat that extension with respect to the period established by the Constitution with regard to the length of any franchise here? In fact, ABS-CBN has been the oldest broadcast medium in the country. It started with Alto Broadcasting Station, which was given to Tony Quirino during the time of President Quirino. Then it was taken over by the Lopezes. And the Lopezes had the Chronicle Broadcasting Network. That is why you have ABS-CBN. More than these things, these three stations have been more than 50 years. They've been extended now and then. Now it expired again, and it's being extended. It's up to Congress to extend it or not, and that is why we are in this very complex situation. And it is complicated by the fact that there is a pending case in the Supreme Court, which I think must be considered by Congress in acting on this, because although we have the principle of separation of powers between the three departments of government, the Constitution also requires that they must be coordinated so that they will not clash. And I think it's a matter of respect for the Supreme Court, for Congress to recognize that there's a pending case which must be decided first, because if the Supreme Court will decide the case
before it adversely to ABS-CBN, what will happen to the legislative action of Congress granting a new franchise to ABS-CBN? Alam nyo, meron ho kasi akong gustong i-discuss sa inyo dito sa ginagawa ng ating Kongreso. Tingnan natin kung may oras pa tayo kasi iniisahan tayo ng ating Kongreso. So, ang gusto ho ng malaman ng taong bayan ay ang katotohanan eh. Pero kailan pinagkakaabalahan ay prangkisa ng ABS-CBN. Bakit kasi inuna nila yung prangkisa, dapat ang unahin nila ay yung investigasyon para malaman ng taong bayan kung iyan po ay may kasalanan o wala. Yan po yung unfinished business niya sa isyong ito. Trabaho lang po ito, walang personalan, itutuloy ko na. Mga taga-ABS-CBN, mga kongresista at mga politiko at mga may business yan sa broadcast na ito. Inuulit ko, kayo bang taong bayan, sumasang-ayon ba kayo? Kontento ba kayo sa ginagawa ng ating Kongreso na mas inuna nila provisionary franchise, bibigyan nila ng prangkisa ang ABS-CBN samantalang marami po na dapat na investigasyon na gawin? Unang-una, meron pong resolution in aid of legislation. Ito pong si Deputy Speaker Paulo Duterte, Congressman Tolentino at saka po si Congressman Eric Goyap. Ilang araw ko na sinasabi yan. Nakapile po yan, hindi nila ginagalaw. Mas inuna po ng Kongreso at ng liderato ng Kongreso ngayon, mula po nung last week, pagbibigay ng provisionary pansamantalang prangkisa. So, ito ba ay okay sa inyo? Hindi ba mas maganda ay investigation muna para maliwanagan kung totoong sila ay may violation? Ano ba ang mga violation pinag-uusapan dito na hindi po nasasagot ng management nila? Yung batas, labor law. Labor law, yan yung batas tungkol sa paggawa. Di umano yung mga illegal termination na kailang ginawa. Pangalawa, election law. Violation sa ating eleksyon. Na naging biktima diyan si Pangulong Duterte, nagbayad sila, hindi naman nilabas yung ads, yung political ads. At ang pinakamatindi, yung paglabag sa saligang batas. Talaga bang Pilipino o hindi ang may-ari ng ABS-CBN? Ilan lamang po yan, marami pa hong isyong tanong. Marami pang dapat itanong. At ito rin ang pagkakataon sana na makasagot po ang management ng ABS-CBN sa mga tanong na ito. Hindi po nasasagot eh. At hindi po napapag-usapan. Kasi hindi po sinasalang ng Kongreso ang investigasyon. Mas inuna nila bigyan ng prangkisa. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Kakaiba po itong 18 Congress, pasintabi na, marami akong kaibigang congressman. Pero ito inyong ginagawa, hindi po ito maganda para sa bayan. Di ba? Meron pong resolution, buhay na buhay yung resolution ni Congressman Duterte. Bakit hindi gumagalaw yan? Yan po, malalaman natin kung ano ang totoo. Ang taon bayan po kasi, may interest man o wala, sa ABS-CBN, may karapatang malaman ang totoo. Malaman kung meron ba silang violation, may malaman kung wala ba silang violation, kaya hindi na-renew ang kailang prangkisa. Yan po yung bitin na issue eh. Alam niyo, ako naaawa doon sa ating mga kabayan sa ibayong dagat. Gustong-gusto nilang malaman ng katotohanan. Pero mas binigyan po ng Kongreso ay bigyan ng prangkisa na tinatalakay. Alam niyo yung ginawa nila nung last Wednesday, na talagang minadali, first reading and second reading tinapos, kahapon binago lang nila eh. Baka ho kayo malituhan, akala nyo kahapon winidraw, akala nyo totally winidraw, hindi po. Ang winidraw lang kahapon ay yung second reading. Dahil bawal po sa saligang batas na ang paggawa ng batas ay gagawin mo yung first, second, and third reading sa isang araw. Bawal po yun. Dapat to ibang-ibang araw. So ang winidraw lang nila, yung inapprove nilang second reading. Noong isang linggo, kahapon itinuloy, ngayon po nagdidebate sila dyan. So, di ba? Yan po yung kailang mga ginawa. So, talagang atat na atat sila nagtapusin itong batas na ito bago mag-recess sa June 5 para makapag-operate ang ABS-CBN. Okay lang naman yan kung wala silang problema. Ay, meron nga pong mga tanong na paglabag umano sa mga batas, hindi po nasasagot. Di ba sinabi na nga ni Congressman Marcolita kahapon, Deputy Speaker, isa sa mga Deputy Speaker, paano masasagot itong mga tanong na ito, hindi sila nagko-comply? Bakit mas inuna nga naman yung pagbibigay ng batas sa magitan ng prangkisa sa magitan nitong pinag-uusapang batas na ito? Di ba? Ito ba hindi ko alam kung bakit nila ginagawa ito eh.
Ano ngayon ang mangyayari sa taong bayan na naghahanap ng katotohanan? Alam niyo, pag nabigyan ng pagkakataon ng ABS-CBN at na-justify nila na wala silang violation, aangat pa yan. Susuportahan niya ng taong bayan. Baka sabihin pa ng taong bayan, sige, bigyan ng prangkisa yan. Pero ngayon hindi nila nasasagot dahil hindi niyo sinasalang sa investigasyon, abay hindi alam ng taong bayan kung ano ang totoo. Ang importante po ang taong bayan na makaalam ng totoong nangyari. Bakit hindi sila nabigyan ng prangkisa? Ito yon, dapat ganyan. Bakit nyo ginawa ito? Dapat na ipaliwanag. Hindi po biro ang paglabag sa saligang batas. 1987 Constitution. Yun pong Article 17, Section 11, lagi kong inuulit yan, napakahalaga niyan. Dapat 100% Pilipino ang may-ari ng broadcast business. Pag hindi yan nagawa, violation po yan. Subject, para ho kayo ay tanggalin o kansilahin ang prangkisa at ipasara ang isang kumpanya. Yun po yun eh. Pero hindi ho binibigyan ng priority ng leadership ng House na ito ay maisalang at maimbestigahan at nang malaman ng tao. Ayan po yung nakapagtataka. Bahala na po kayo na taong bayan kung paano inyong basa rito. Iniisahan tayo ng Kongreso, gusto nilang tapusin bago mag-recess. Kasi nga ho, pag nag-recess sila ng June 5, babalik sila ay sa July 25 na. Tapos tapos marami hong gagawin sila, hindi na ito mapapag-usapan, kaya gustong-gusto nilang tapusin ito. Ay hindi nga kailangan yan. Ang kailangan natin, investigasyon, dahil merong in aid of legislation, resolution ang mga kongresista sa kasalukuyan. So ayan po, bahala na kayo. Update lang ho yan dahil marami hong nag-aabang sa isyong ito. Hindi ho totally withdraw. Itinuloy nila. Ang withdraw lang, inuulit ko, yung second reading nung ginawa nila last Wednesday. Kahapon itinuloy yung second reading. Pagkatapos ng second reading, hindi pwedeng isunod ang third reading. Kailangan yan next week nila gawin yung third reading bago nila dalhin sa Senado. Ganun po ang sistema ng paggawa ng batas. Kung hindi nyo alam yan, magkakalito dito talaga. Okay? Sige. Salamat po sa inyong pagsubaybay dun sa isyong yan. Samantala,